Ngayon, merong mga lumalabas na akusasyon na meron talaga nangyaring dayaan noong 2016. At yan ay pinaglaban, walang iba kung hindi si Glenn Chong. Ngayon naman, may ibang senaryo ang nangyayari. Pero bago pumunta doon sa senaryo na yon, na kesyo isa sa mga akusasyon ni Glenn Chong ay nakipag-meeting di umano itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic before the election. Yan ang lantarang binuking ni Glenn Chong dito sa speech na to. At hindi lang po yan, marami pa. Kaya panoorin natin ha. Ito. Pasok. Oh. Everyone. Pero ipo-forward na natin kasi dito yung kwento niya sa 2016. Okay? Medyo malayo-layo na yon. So pakinggan natin yung kwento niya ngayon dito sa 2022. Tama. Ayan. So for how long? Sabi ko 6 months. Kahit 6 months lang. So she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero wait lang ha. So it's 1 day before the elections in 2016. Documented po yan at makikita po ninyo sa YouTube. Documentation po ng hearing na yun, hindi po nasagot ng COMELEC at Smartmatic. Then, I was ordered by the Presidential Electoral Tribunal to answer the motion to gag me. May motion na final doon sa PET to gag me because I was talking about elections. So I filed a 250-page comment. Iniisa-isa ko po yun, dinitali ko po doon yung mga nakita ko sa 2016 elections. And the Supreme Court, the Presidential Electoral Tribunal, did not gag me, did not issue a gag order, and I was never penalized. Kasi sa UTC, nagsasalita siya while the case is being tried. So, hindi po ako pinatawan ng parusa ng Presidential Electoral Tribunal or Supreme Court. Then, nung pinatay po yung personal aid ko, matapos yun, ilang araw lang, pinatawag ako ni Lisa Marcos doon sa office niya. And sabi niya, what can I do for you? Sabi ko, I just need sana security. So, sabi niya, sige, bayaran ko yung dalawa. So, for how long? Sabi ko, 6 months. Kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero marami yun. Dalawa lang ang hiningi ko sa kanya. And I was very grateful. Then, sometime, nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, pinatawag uli ako ni Lisa. Although, nakikita nyo dito una-una, bakit niya sinasabi ito? Kasi he is just being honest kung ano ba ang relasyon niya sa pamilya o sa mag-asawang Marcos at saka kay First Lady. So pinapakita niya dito, okay, nagiging honest siya na ito yung hiningi niya, yung dalawang security niya na bayaran for 6 months. So nagiging honest lang po siya, okay? So sa madaling salita, meron na talagang relasyon itong si Glenn Chong at sa presidente ng natin, si Bongbong Marcos. We meet regularly, or sometimes pinapatawag ako. So over lunch, nag-uusap kami, sabi niya, pwede pa pumunta ka naman sa headquarters kahit twice a week lang. Sabi ko sa kanya, I have no problem with that. Even if daily, I will be there. Sabi ko, sige, twice a week simula ako. Then, towards the end of the campaign, I'll be there daily. Sabi niya, how much will I have to pay you? Sabi ko sa kanya, you know, I have been very grateful sa you when I was down and out at that time, when pinatay yung personal aid ko. You were there to help me, and I will never forget that. So, huwag mo ako bayaran. Besides, I've been helping you for the last 6 years, you didn't pay me a single centavo. So, why should you pay me now? Kaya sabi ni Lisa Marcos, sige, pag nanalo tayo, commissioner ka ng COMELEC, then chairman ng COMELEC. Well, of course, I thanked her. Of course, that's just... So, dito pa lang, kasi sinasabi niya na pinaglalaban ni Glenn Chong ang issue nung kay Marcos at saka kay Leni Robredo. Kaya sinasabi niya, binigay niya ng libre yon na 6 na taon. Yung lang security lang ang hiningi niya for the 6 months. Tapos tinanong kung daw ni Lisa Marcos kung ano yung
may tutulong. Ang pinangako ni Lisa Marcos, according to Glenn Chong, pag nanalo si Marcos, COMELEC chairman, at saka nandun siya sa COMELEC mismo, commissioner, di ba? Yun ang pinangako ni Lisa Marcos. Anak ng wewe, oh. Di ba? Pambirang buhay ere, oh. Hindi naman si Lisa Marcos ang presidente, siya nangako. Lupit, ano? Nangangako ang hindi presidente, pambirang buhay ere. Promise. So I thanked her anyway. Then I started my duty there in middle of November 2021, going to the 2022 elections. Then sometime on December 10, hindi sometime, specifically December 10, 2021, natanggap ko yung message ng Secretary ni Lisa Marcos at sinabi niya, attorney, nire-request ka ni LAM, si Lisa Araneta Marcos, Nako? na mag-attend ng meeting ng Smartmatic. Mag-attend ng meeting ng Smartmatic sa alas 6 ng gabi ngayong araw sa 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Meeting sa Smartmatic. Ang pinapa-attend si Glenn Chong. Hindi kasi, isipin mo si Lisa Marcos, yung niya, mag-attend daw ng meeting ito si Glenn Chong sa Smartmatic para ayusin na nila. 'Di ba? Parang December 2021. Next year, election. Okay? So, how many months before the election pinatawag siya para mag-meeting with Smartmatic? Doon pa lang conflict of interest na diba? Bakit mag-meeting sa Smartmatic? Ano ito? Merong bidding magaganap? Since I received the text late, hindi ako nakapunta. But I found out the next day na itong 5600 South Superhighway is the office of Total Information Management Corporation. Ito yung partner ni Smartmatic. Nako, patay tayo dyan. Smartmatic TIM Corporation. Ito yung joint venture ng Smartmatic and TIM for the elections. Nako, patay tayo. In other words, the other half of Smartmatic were already meeting with the representatives of Lisa Marcos. And I was specifically requested to be there. Unfortunately, hindi ko natanggap on time, hindi ako nakapunta. But I found out later, the next day actually, doon sa unit namin. Ang unit po namin doon sa headquarters ni Bongbong Marcos is known as Vote Protection Unit or VPU. Ang office po namin ay nasa 6th floor kasi 7th floor si Bongbong Marcos Si Bongbong Marcos nasa 7th floor, kami nasa 6th floor. Ito yung office, paglabas mo ng elevator, may isang room dyan, tapos may isang conference room, tapos kami. Tapos may isang office na maliit, tapos office ni Lisa Marcos. So nasa tabi lang namin si Lisa Marcos. Although the candidate and the top campaign officials are on the 7th floor. So inilagay, nag-o-office na siya noong time na yon dito sa headquarters ni Marcos. So meron na siyang parang fraud pagdating sa election. So pinababantayan na talaga. 'Di ba? Na sisiguraduhin walang mangyayaring dayaan. Ganun ang dating. Restricted area. So that's when I found out na the owners of Total Information Management Corporation, the partner of Smartmatic in the elections since 2010, were meeting with the representatives of Lisa Marcos. And take note, I was specifically requested to be there. Nako, specifically? Mukhang mayroong planong magaganap. Mukhang planong may magaganap. Which is different in the second one, yung I know what you did last summer. Iba pa yung I know what you did last summer. Ito yung before the election. May part 2 ito. Naku po. Nayari na. So, besides being present there, doon sa VPU, dito sa EDSA na headquarters, dito sa Mandaluyong, yung tapat ng Pioneer, yan yung headquarters nila, yung campaign headquarters. I was there. So, I also went around other provinces to campaign for Marcos. And then,
Partido Federal called me and told me to set up a headquarters. So nag-set up po ako ng headquarters dun sa commercial building namin. Binayaran ko po yung mga volunteers, utilities, everything. Then I told Lisa about it. He said, thank you. Nung bago pa sila mag-usap ni Smartmatic, mabait pa siya sa akin. Iyon, babait pa daw. Parang may alam din akong kwentong ganyan eh. Mabait sa una, tapos nung nalaman na, I don't like Rixie Cruz Angeles pala. I don't like her anymore. Take note of that. Ang bait-bait niya, sweet-sweet niya. Bago, yung I know what you did last summer. Naku, patay-tay. So, sometime, ang natandaan ko, that was after March 7 kasi nakaschedule kami na ilipat doon sa kabilang building sa Cybergate Plaza. Ito yung headquarters ni Bongbong Marcos, ito yung Cybergate, ito yung EDSA sa gitna. So nilipat kami dito sa 10th floor. The entire 10th floor kinuha yun, nilipat kami doon yung Fraud Protection Unit. So eto yung Fraud Protection Unit, FPU, na hinahawakan ni Glenn Chong, ililipat. So anong kinaugnayan nitong paglipat? Kasi alam niya, the day before ililipat yung kanilang opisina, that's the day na kung saan pinatawag siya para makipag-meet sa Smartmatic. Okay? Kaya niya naalala kasi nga ililipat sa kinabukasan yung opisina nila. Ganon kadetalyado ang memory ni Glenn Chong, which is somehow talagang alam niya at hindi siya nagsisinungaling kasi detalyado yung natatandaan niya. Na bago kami ilipat, the day before pinatawag ako ni Lisa Marcos na umattend ng meeting with Smartmatic. So it was scheduled March 7. Pero hindi natuloy yun. So yun yung pumatak sa isipan ko. Sometime after March 7. But before March 21. So these are very important dates. It was after March 7 but before March 21. Kasi yung March 21, yun yung nalipat na talaga kami. Okay. Sa Cybergate. Yung 7 was the scheduled transfer. Hindi na tuloy yun. Hindi natuloy. 21, scheduled transfer na tuloy na yun. So, okay. The meeting was in between. Nakaschedule ako ng meeting kay Lisa Marcos one-on-one. Pagdating ko sa BPO that afternoon, nandoon si Ivan Uy, yung secretary ngayon ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary. Wala, ang alam ko, ako lang ang gamitin ni Lisa that afternoon. It's a one-on-one meeting, nakaschedule ako. So lumabas yung secretary at sinabi, Attorney Glenn, ikaw na. Itong dalawa, tingin ko, makikimarites ko ano yung topic ko doon. Sumunod, sila pa naunang pumasok. So, here we go. There was a conference table here. Lisa Marcos was standing there. Umupo si Ivan doon sa dulo, kaharap siya. I graphically described it in my affidavit. So dito si Lisa Marcos, nandoon si Ivan, umupo siya doon sa dulo, kaharap si Lisa. Si Hubert dyan, umupo sa gitna, halos directly across. Sila kasi, ako nakaschedule ng meeting, sila pa nauna na upo eh. So, because they already occupied the toe, dito ako umupo sa gilid, far from Lisa. Then, humarap si Lisa Marcos sa kanila at sinabi, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I'll just quote guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. As bigla siyang umikot at humarap sa akin at tinuro pa ako, but not you, because they hate you so much. But not you, because they hate you so much. That was I was taken aback. Then, ang pumasok sa isipan ko, ibang usapan to. Kailangan mo ng 2 technical guys to be with you with the owners of Smartmatic. Ito yung 2. That I cannot be. Remember the first meeting with Smartmatic TIM, yung TIM component? I was specifically requested by Lisa Marcos to be there. But in this second meeting, she was emphatically excluding me, but not you, because they hate you so much. So alam ko na kung anong pag-uusapan. Ibibenta ako nito sa Smartmatic. That was what was on my mind. Ibibenta ako nito. So from then on, lumipat kami sa Fraud Protection Unit doon sa Cybergate I work.
Anong ibig sabihin ng ibebenta ko ito? Bibenta ako nito sa Smartmatic. Sa tingin ko parang ganito. Noong una, inimbitahan pa siya. Tama, mali. Hindi nga lang siya naka-attend. Yung pangalawa, sinabi mismo ni Lisa Marcos, not you. Okay? But don't ever forget, before that happened, not you, because galit sa yung Smartmatic. Remember, meron ng pangako si Lisa Marcos kay Glenn Chong. Ano yun? Chairmanship ng COMELEC. At pag siya ang naging chairman ng COMELEC, malamang sa malamang, sisibakin niya ang Smartmatic dahil kaaway nga niya Smartmatic Di ba? Namatayan nga siya ng dahil sa laban dito sa Smartmatic. So, definitely, medyo malabo yun. So, anong ibig sabihin ng ibebenta ako nito? Ibig sabihin, baka, okay? Baka, ang mangyayari, sasabihin ni Lisa Marcos, sige, Smartmatic, magkasundo tayo. Eto, ganito, bla bla bla, bla 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 bla. Sasabihin naman ng Smartmatic, okay, sige, papayag kami dyan. Pero, huwag mong papahawa kay Glenn Chong yung COMELEC. Bakit? Yayariin kami niyan pag nanalo kayo. Nagigets nyo? Nakukuha nyo yung takbo. Baka yun ang ibig sabihin na ibebenta. O, di ba? There. And some of my colleagues are here to support and probably, I know, wala kaming ginawang masama. They invested millions of pesos and thousands of man-hours setting up that system to quickly count the votes for Bongbong Marcos and Sara Duterte, to prevent cheating or identify areas of cheating in case it happens. But on the day of the election, it spectacularly failed as if on purpose. So, ito pa isa sinasabi niya. Gumawa ng opisina ang mga Marcos itong fraud protection during election, which is sinasabi niya pinaggastusan yung mga machine ng limpak-limpak na salapi para siguraduhin hindi madadaya si Marcos sa pagtakbong presidente. Ibig sabihin, nag-invest ng malaki. Okay, tandaan niyo yan, ha? Nag-invest ng malaki ang mga Marcos sa isang opisina na kung saan magbabantay ng kanilang boto. Don't forget that kasi mamaya pupunta tayo dyan Yung opisina na pinaggastusan na yan, hindi ginamit. Bakit hindi ginamit? Kasi mamaya sa bandang dulo, sasabihin niya na talagang nag-usap si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Merong niluto. Naku po, patay tayo dyan. Hindi siya gumana. Walang nagpadala, halos walang nagpadala ng resulta. Para 9 o'clock in the evening, they were already celebrating. I stayed until 3 o'clock in the morning ng araw. The day after the election, I stayed there. But I already knew. Binenta ako kay Smartmatic. So, I didn't go back to Cybergate ever again. I didn't go back to the headquarters again. And I didn't contact Marcos or Lisa or Bongbong. Hindi na po ako nag-text sa kanila except to congratulate them. Hindi na ako pumunta sa kanila except that congratulation. And I never applied for any position. I will be very clear about this. Hindi ako nag-apply ng posisyon sa Administrasyon Marcos dahil alam ko na binenta ko kay Smartmatic ng mag-asawa ito. Until June 5, tumawag si Hubert Guevara. So, ito na yung nangyari. Okay? Ito na ho yung nangyari. Sinabi niya, kunin mo na yung sa COMELEC. May 3 bakante. So I told him, pinapa-apply mo ako? Sabi niya, sige, mag-apply ka na. Ito yung requirements. So June 8, nag-file po ako ng application. Sumulat po ako, including my CV, yun ang ni-require nila. And it was never acknowledged. So, after a week, nagigets nyo? So, nanalo na. Okay? Tapos, ngayon sinasabing, mag-apply ka na. Okay? Itong CBCB, alam mo yun, yung parang biodata, parang ganon. Ibig sabihin kasi kailangan pa rin po yan para ma-appoint ka, siguraduhin na qualified ka.
So, sinabi, may bakante, pasok ka na. Sabi ko si Hubert, sinabi ko, hindi naman ina-college eh. Pina-apply mo pa ako. Sabi niya, sige, wait. 3 days later, I think that was June. So, nag-apply siya, medyo natagalan, hindi in-acknowledge yung natanggap yung kanyang application na sa COMELEC. Tapos, medyo nainis na si Glenn Chong. I think that was June 21 or June 20. In-acknowledge yung application letter ko. Then, in-appoint nila iba noong July, August, and September. I never complained. Kahit halugugin mo pa yung text ko sa'yo, Lisa Marcos, or Bongbong Marcos, I never text you anyway. Or yung mga minions ninyo, I never complained. Tinanggap ko na binenta nyo ako sa Smartmatic in exchange for your victory or for your son's victory. Tapos, Naku po. in October, tinawagan ako ni Hubert Guevara at nakapag-set po siya ng dinner sa Wolfgang Steakhouse dyan sa podium. Gabi yun. So nandoon ako, si Ivan, si Hubert Guevara, at I think si Alex Ramos, one of our colleagues doon sa BPO. And in-offer po nila sa akin yung Commissioner ng National Telecommunications Commission. So sa madaling salita, hindi binigay sa kanya yung COMELEC chairman o kaya yung COMELEC commissioner na pinangako sa kanya, 'di ba? So yun yung una, pinagsubmit pa siya, tapos hindi naman binigay sa kanya. Yun. Bilis Kilos DDS, maraming salamat. Thank you po. O dito ka na lang kung okay sa iyo. Chairman, Commissioner ng National Telecommunications. So next naman, October naman yon, ang ipinangako sa kanya yung NTC. Okay? Commission. Ang nasa isip ko, I'll be in the front seat watching the flow of election returns. Okay, tanggapin ko. Kung hindi mo man ako ilagay sa COMELEC, hindi ko mabantayan sa Smartmatic dito o sa NTC. So, tinanggap ko yun. And then sabi ni Hubert, sige, sumulat ka. And that's when I said, no. I'm not going to write again. Sinabi ko talaga sa kanya, no. I'm not going to write again. Take it or leave it. Hindi ako susulat ulit. Sumulat na ako. You rejected me 3 times. I'm not going to write again. Sabi niya, sige, wait na yan. CV, NBI clearance. Sige. Tapos, nag-selfie kami. Pinadala kay Lisa Marcos. That's when I knew it was the offer of Lisa Marcos. October lang. Para sa kaalaman ng iba, actually, yung mga time na yan, October, mga November, December, alam na po yan ng ilang mga vlogger. Okay. Para lang sa kaalaman ninyo. At kahit wala po ako sa circle ng vlogger ng mga Marcos, alam ko na rin po yan. Hindi ko lang binabanggit kasi inaabangan ko. Kasi nga, ang system nung time na yan, pag hindi na-appoint si Glenn Chong by December o nung taon na yon, may mangyayari. Ewan ko kung naalala ninyo, sinabi ko rin yan, di ba? So, eto na ho yun. Kasi nga, tandaan ninyo hindi hinihingi ito ni Glenn Chong Hindi ito hinihingi ng kapalit. Wala hong hiningi si Glenn Chong. Ginawin natin. Ito'y in-offer ni Lisa Marcos sa kanya. Nung una pa lang. Tapos COMELEC nga. Tapos nung hindi na siya, nilaglag siya sa COMELEC dahil nga may kasunduan di umano daw si Lisa Marcos sa Smartmatic. Eto naman, parang pakonsuelo di bobo ika nga. Pakonsuelo di bobo nila ito kay Glenn Chong, NTC. Ngayon pumayag si Glenn Chong kasi nga sabi niya kahit papaano makikita ko yung flow ng election return. So, okay, sige. Pero hindi na ako susulat. 'Di ba? So hindi na siya sumulat hanggang eto na yung nagpicture pa daw sila, selfie. Tapos pinadala kay Ma'am Shi. Nag-selfie sila siguro para malaman nung yung kausap niya, parang executive secretary na yung susunod sa executive secretary. I'm not particular dun kung ano yung kung paano yung graph zone sa executive secretary. Pero nasa OP yung kausap niya at nag-message ka, nag-picture at pinadala kay Lisa Marcos. Ibig sabihin, it was Lisa Marcos who's calling the shots pagdating sa appointment.
makapangyarihan itong dalawang mag-over sa akin ng post kung hindi aprobado ni Lisa Marcos. Yon, deputy, tama, deputy. Deputy Executive Secretary ba ang binanggit kanina? Lisa controls everything. Take it from me. I know that. I've worked with them for the last 6 years.